Good day. Real talk lang. Namamangha lang tayo na maraming mga Pilipino na nagsasabi na ang naninira o lumalaban sa present administration ay ang mga Duterte at saka Dilawan. Okay. Siyempre, siguro itong mga nagsasabing ito ay talagang loyalista noon pa yan, at saka talagang alam nila na ang kalaban ay ang mga Aquino o ang mga Dilawan. Ngunit parang napakalayo yata ng napakalayo sa realidad, kasi maliwanag talaga na ang naninira o lumalaban sa present administration, particularly sa ating president, ay yung mga Duterte. Okay? At manood na lang tayo doon sa mga rally nila, yung tinatawag na maisog rally o prayer rally, na talagang grabe ang sinasabi nila against the president at against sa present administration. Like for example, pagsasabi na siya ay bangag, siya ay drug addict, pagkatapos, so sinong nagsasabi ng mga Duterte na sinasabi na pag magkakaroon tayo ng ganyang yung ginagawa, just like yung pagkakaroon ng balikatan with the United States and other like-minded countries, yan daw ay parang inalalagay tayo sa alanganin. So tayo ang nag-i-invite ng war, pero talagang hindi naman. Okay, Duterte yan. Wala akong nakikitang siyempre siguro may mga ginagawa din na ang mga liberal para mapabagsak si President Marcos, pero as far as I can say, so wala naman. Okay, talagang ang away ay Marcos versus Duterte. Okay, so yan. Sa akin lang, halimbawa itong rally tungkol kay rally para mapaalis si Inday Sara sa DepEd, sa palagay ko okay lang na lahat ng mga Pilipino na gustong magkaroon ng pagbabago sa Department of Education, sama-sama tayo. Okay, kahit ikaw ay Dilawan, kahit ikaw ay Marcos, ikaw yung sumuporta ka kay Isko, anong tawag yan, Iskon yan. So lahat-lahat, wag na nating questionin kung ikaw ay Dilawan o ikaw ay Maca Marcos. Ang pinaka-focus sana ay mabigyan ng mensahe si Inday Sara na mag-resign na siya para mapalitan ng more competent, more focused na DepEd secretary, para at least magkaroon ng pagbabago sa system. That's a good start. Okay, so yung mga dyan, halimbawa yung mga USIC, mga ASIC o mga regional directors, ako ay naniniwala na talagang nakakuan sila yan, yung buhay nila, yung kanilang career, yung kanilang profession ay talagang naka-focus sa education. Yun ang ngayon ang naging problema, dumating itong isa, yung
course yung pinakamataas na official sa departamento na yan na siyempre hindi nakapokus sa trabaho, kundi nakapokus siya sa politics. Kaya that's the best way. Alisin siya, pagkatapos palitan ng somebody na ang passion ay sa education. Ito ay hindi, let's say, dinadown si Vice President. Parang sinasabi lang natin na dapat mag-concentrate siya sa mga bagay-bagay sa government na talagang angkop sa kanyang passion, angkop sa kanyang kaalaman, angkop sa kanyang ambition. Okay, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.